What's up, gearheads? Dito tayo ngayon sa JT Auto Works and Auto Detailing. Bale, meron sila ngayon dito dinidetail na ito, literal mabangis na kotse. So sa tagal ko nang nahihilig sa kotse, ngayon lang ako nakasakay sa ganitong klaseng kotse. Tapos ito, pinayagan tayo ng owner na i-vlog. So tara, silipin natin kung ano bang meron sa kotseng ganito. Ito guys, yung 1986 Ferrari Testarossa. Lumabas din siya sa Miami Vice kaya mas lalo siyang sumikat. Personally, bihira ako makakita ng ganito na Ferrari kasi usually sa atin dito sa Pilipinas, yung mga bagong Ferrari na yung mas makikita mo sa kalsada eh. Kaya sobrang rare nito, tapos ganito pa yung condition. Ito guys yung itsura ng old school na makina ng Ferrari. Yan. V12. Makita nyo dito sa gilid. Anim yung kanyang spark plug. Tapos sa kabilang side, anim din. Sobrang laki ng makina nito guys. Saka guys, ang ganda ng salamin niya dito sa likod. Pakurba siya. Ngayon lang ako nakita ng ganitong pakurba eh. Tapos salamin talaga siya. Hindi siya flexiglass. Ang galing. Iba talaga technology kapag mga ganitong klaseng kotse. Guys, ito yung trunk space niya. Ayan, kung makita nyo. Ayan. Ayan guys, yung trunk space. Malaki din siya. Tapos, syempre, nasa harapan. Kakaiba kasi nasa likod yung engine niya. Tapos ito guys, meron siya dito kill switch. Pag nakapatay ito, hindi nyo siya masa-start. So, kailangan buksan muna to bago siya start. So yun yung trunk space. Guys, tingnan nyo yung bukas ng pinto nito. Hindi ka makakapasok kapag hindi sinabi sa'yo kung asan. Pero dito siya. Yan. Yan, pakita ko sa inyo. Ayan! Yan bukas ng pinto niya. Sa ilalim. So ang ganda kasi wala kang kita na bukas ng pinto. Sobrang linis ng mga linya niya.
So guys, ito, dito tayo ngayon sa loob ng 1986 Testarossa Ferrari. So grabe guys, tingnan nyo. Para ka nasa time capsule. Sobrang fresh. 1986. Tingnan nyo naman yung mga leather niyan. Walang bitap. Sobrang sariwa. Yan, yung center console niya. Nasa center console yung to. Oil temp. Oil temp. Fuel. Kilometers. Yan. Tapos sa gauge niya naman. Yan guys, sa gauge niya. Grabe. Tingnan nyo naman. Maximum speed. 320 kilometers per hour. So yan, oil level, water temperature, tapos RPM. Tapos ayan guys, ang dami niyang magkaiba yung switch ng signal niya sa ilaw. Dito sa atin, di ba, usually sa mga normal na kotse, isa lang yung switch niya. Tapos sa kabila, wiper switch. Ito. Wiper. So, tapos yung switch ng aircon niya, andito sa gitna. Ayan. Ito, side mirror. Fan speed ng aircon. Temperature ng aircon. Ito, hindi ko alam. Kasi ngayon lang tayo nakasakay sa ganitong kotse. Tapos ito, bintana. Window switch. Yan. Ito, kung di ako nagkakamali, sa upuan to eh. Yung heater ng upuan. Yan. Tapos ito, hindi ko rin sure. Baka park light. Kasi P tapos may ganyan. Yan. Tapos ito, may mga switches pa siya dito guys. No? So yan. Tapos manual siya. Manual transmission. 5-speed. Manual. So, ito nyo guys yung leather ng upuan. 1986 original leather. Grabe. Para ka nato sa time capsule dito. Yan, sidings. Kaya na guys, muntik ako hindi makalabas nung sinala ko yung pinto. Di ko kasi alam yung door handle. Paano bubuksan, pero ito pa siya. Tapos yung lock niya, dito sa bandang unahan, wala sa likod. Tapos yan. 2-seater lang talaga siya guys. Ayan. Ito na yung back glass niya. Ayan. 2-seater lang talaga siya. Mas mahaba yung center console niya. Ayan guys. Iba yung amoy niya. Iba yung amoy ng leather pala pagka synthetic leather. Tapos sa bubong niya guys, ito meron din mga ano. May switches din. Ito. Hindi ko rin alam kung para saan siya. Pero ito malamang defogger ng salamin. Ito parang fog lights. Pero hindi ko sure kung fog lights talaga siya. Tapos ayan, may map light siya. Ang galing, nagagalaw-galaw. Pwede mong itutok kung saan mo siya gusto itutok. So yun yung bubong niya. Tapos guys, pakita ko sa inyo yung headroom. Ayan guys, so yung headroom niya mababa. Pero mababa rin yung upuan niya kasi. Yung upo mo para ka nakalapat sa floor. Tapos pakita ko sa inyo yung point of view ng driver kapag sa driver seat ka. Yan guys, point of view ng driver kapag sa driver seat ka. Ako, wala akong makita sa hood. Sobrang baba ng upuan. So, dapat magaling ka tumantya dito. Ito pa guys, iba pang details. Ayan, ito. Yung pangbukas ng sa likod, sa engine bay. Ayan. Tapos ito naman yung sa harapan, yung trunk niya. So, hindi siya trunk kasi nasa harap siya. Tapos ito, meron siya dito logo ng Ferrari. Ayan. Guys, pagpasensyaan nyo na, for paint correction pa lang to, kaya hindi pa rin nalilinis yung loob. Pero,
Tapos ang handbrake niya dito sa gilid. Nasa left side ng driver. Tapos yung speaker niya sa harapan, wala sa pinto. Yan, dito siya sa ilalim ng dashboard. Tapos ayan, may tweeter siya dito. So, tapos ito yung manibela niya, guys. Grabe, tingnan niyo yung leather niyan, guys. Oh. Original since 1986. Walang re-up. Momo Ferrari. Yan guys, oh. Yan guys, yung driver seat. Kung makita nyo, sobrang sariwa ng leather. Ito lang, syempre 1986. Pero the rest, grabe. Sobrang fresh. Yan siya. Ferrari. Tapos lahat ng salamin niya may logo Ferrari. Tapos carpet niya Ferrari din, syempre. Ayan. Ferrari. Yan, manual. Meron din siyang adjusta ng manibela. Gusto mong ibaba, iangat. Ayun guys, so isa na naman mabangis na kotse dito sa JT Auto Auto Detailing. Ito literal na unicorn. Sobrang rare nito. Siguro nakakita ko ng mga ibang Ferrari dito sa Pilipinas, pero yung model na to 1986. Ngayon lang ako nakakita, sa totoo lang. So sana na-enjoy nyo kung paano ko kayo tinordon sa kotse. Kasi ako, kahit nasakyan ko lang siya, grabe yung experience niya. Partida hindi ko pa yun na-drive, hindi ko pa na-start. Pero natatakot din ako kung ipapayagan man ako ng owner na i-drive siya. Parang hindi ko rin susubukan dahil alam na natin yung mga presyo ng ganito eh. Diba? So, nakakatakot. So, yung sakay, okay na sa akin na experience yun. Sana kayo rin sa pagpapanood nyo ng video, sana kahit pa paano, na-experience nyo kung ano yung itsura ng loob nyo. Saka ng labas. So guys, gusto namin clear head, drive safe, drive safe.